Salamat, hindi ko naman pinakikinggan yan dahil wala na kasing kredibilidad ang kanilang pagbubroadcast, kaya hindi ko po pinakikinggan yan. Ang sabi ko na lamang doon sa mga nakikinig na nagmamanman sa kanila, ang sabi ko na lamang po, ikot na lang ninyo kung anong mga pinagsasabi para kunin ko na lang at sagutin na lang natin. Kasi alam nyo naman po, na kung tutuusin itong kaso na ito ay tinagurian na nilang closed case. Sa makatuwid, maliban lang, hindi na natin pwedeng talakayin dahil tapos na. Pero, ang gagawin ko po kasi, itong mga ating hawak na mga katibayan, ito ang gagamitin natin para ma-reopen. Mari-reopen ang investigation. Siya din ang naghamon. O mag-ambag-ambag na kayo para sa third DNA, forensic examination. Ang nagpasya po niyan, ang nag-advise, iyan po si Diwinding katulad ko na si Elgin Damasco. Mga kabigwas. Kanina, naghuhugas kamay na siya. Gusto niya akong gibain. Unang-una, ano ba ang tinalakay niya? Galit lang daw ako kay Kaabay dahil lahat ng reklamo ay pinapasa. Mga kabigwas, isa-isahin ko pagsagot niyan. Kasi yan ang kanyang pagtalakay daw kanina eh. Ayon sa kanya, galit lang daw ako. Sa totoo lang, nang ginawa nila ako ng fabricated issue dito, nang kinasuhan nila ako ng sexual harassment, 11 counts, ikaw, Elgin Damasco, magkita lang tayo, tusukin ko talaga yung ngala-ngala mo. Sinungaling ka eh. Alam mo ba kung bakit hindi dumalo yung complainant na yon na kinuha ninyo? Nagtampo sa akin yun eh, sa totoo lang. Kaya hindi dumalo dahil hindi totoo yung pinagsasabi niya. Alam mo bang nandito sa akin ang conversation? Alam mo ba kung ano sabi niya? Tinuruan po kami ng NBI, dinagdagan pa. Andito sa akin, Elgin Damasco. Kaya hindi yun dumalo sa isinampa ninyong kaso. Yung isang babaeng ginamit ninyo, acquitted and dismissed dahil sa pinaggagawa ninyo. Hindi ako galit kay Kaabay. Hindi ako galit. Naggalit lang ako nung na-involve siya doon sa karnap. May video nga kami rito eh. Nagbilang pa siya eh. Pero tinapos ko yun. Pinakiusapan ko pa, ayusin ninyo yan. Kaya nga ibinalik ang pera doon. Ibinalik sa 2 retire teacher na mga matatanda na pinambili ng Raptor. Sino bang ordinaryong taong hindi maniniwala ang akala naman talaga legal dahil nasa loob ng compound ang bilihan? Hindi ako galit. Yun bahagi ng trabaho ko. Yung pagsampa ninyo noon ng fabricated issue laban sa akin na 11 counts attempted rape, yun, trabaho ninyo yun. Para ilaglag ako dahil alam mong kalaban ako ninyo. Anong ginawa ninyo noon? Kinasuhan. Alam mo bang kinabahan ako noon? Matandang dalagang judge ang nagdidesisyon. Akala ko maswak na ako. Pero nananaig pa rin ang katotohanan. Kaya nga sumigaw ako sa gitna ng kanyang bulwagan eh. May hustisya pa palang natitira. Ginawa ninyo ako. Yan ang dahilan kung bakit kita kinasuhan. Tinalakay mo uli. Di ba nilusob ka pa ng babae? Anong sabi ng babae? Tapos na yan na bakit kinaladkad mo uli ang aking pangalan? Ngayon maghuhugas kamay ka? Hindi ako galit kay Kaabay. Trabaho niya yun eh. Trabaho ninyo yun eh.
Nagalit lang ako nung mga matatandang na biktima ng karnap. Napakaraming na biktima dito ng karnap eh. Nakabili ng karnap na sasakyan. Doon ako nagalit. Kasi trabaho yun eh. Sa totoo lang, ngayon ko lang nalaman, nung dumating si Mire, yung staff ni Tulpo, na inamin ni Cedric Kaabay umano, na siya ang gumawa ng complaint laban sa akin noon. Sa totoo lang, sumama loob ko. Dahil nag-usap kami niyan, alam mo sabi ko sa kanya, ikaw daw ang gumawa ng complaint. Ay hindi, dininayin niya sa akin yan. Hindi ako nag-entertain noon. O ngayon inamin niya kay Mire, na siya daw ang gumawa. Sumama loob ko. Pero hindi ako mahilig mamersonal. Elgin Damasco. Sa totoo lang, ikaw ang malaking kasalanan na dito sa Palawan. Mula nang dumating ka sa Palawan, nagkagkagulo na ang mga tao dito. Salot ka, ang impacto ka. Dahil sa amo mo. O ano sabi pa? Sinulsulan pa ninyo si Jose Alvarez. Anong sabi? Sabi ni Bigwas na nandyan daw sa resort mo, nakatago si Jovelyn Gallino. Kung hindi ba kayo, hindi ko sinasabing bubo kayo, kasama yung adik mong manager. Yung nababasa ninyo doon, share po yun. Naintindihan mo? Hindi aming post yun. Nag-ano na nga kami na hindi namin kaano-ano yan eh. Yun ay isang concerned citizen. Walang pagkakaiba yan yung Rapid Tulpo in action. Maraming pumapasok yan, doon pumapasok sa page. Hindi ninyo inintindi. Lalo na ikaw, adik Louie Larusa. Hala, hit pa more. Hindi ninyo naintindihan. Unawain mo kung page namin ang nag-post. Share yun. Unggoy. Adik. Mga impacto. Diablo ka mo, kirit-kirit. Hindi ba akala ko ba matalino ka? Big Was! Big Was! Sasabihin ninyo, sinulsulan pa ninyo si Alvarez para malalong magalit sa akin. Dahil alam nyo namang ako talaga pinupuna ko yung dating gobernur natin. Wala ako sinasanto rito kahit sino. Basta may katiwalian. Big Was! Big Was! Ngayon sasabihin mo? O ngayon, anong ginagawa mo ngayon, Elgin? Kinukondisyon mo na naman ang kaisipan ng mga tao ngayon. O bakit ko masabing kinukondisyon mo? Pilit mong inuugnay si Porton, yung pinakamagaling na forensic. Pilit mo. Ano? Hindi mo ba kinukondisyon? Ang tanong ko sa iyo, Elgin, si Porton ba ang nag-exam o nagsuri ng mga buto na sinasabi ninyong si Jovelyn? Big Was! Big Was! Sige nga, pilit mo daw kaninang ipinagpipilit. May gagaling pa ba kay Porton? Bakit? Si Porton ba ang nag-uri? O NBI? Ang nagsuri ay NBI po, hindi si Porton. Kaya wag mo na namang linglangin ang mga taga-Palawan. Ginawa ninyong bubo ang mga tao rito. Big Was! Big Was! Sa totoo lang, Elgin, ang laki na ng kasalanan mo sa bayang ito. Marami ka ng pananagutan. Sa totoo lang, ako nga, nagulat nga ako eh. Doon sa YouTube, nakita kita. Nandoon ka pala, miyembro ka pala ng CPP-NPA. Oh, nandoon, nag-video ka, mayroon ka pang picture doon. Napanood ko pa yung video eh. Ay, buksan ninyo, nandyan. Eh, ba't hindi pa pinatay o hindi pa tinukang ito ng mga sundalo? Big Was! Big Was! Kaya pala, puro gulo ang dinala mo dito sa Palawan. Isa ka palang taliwas na utak. Big Was! Big Was! Tapos tinangkilik pa ninyo, mga kababayan dito sa puerto. Pinagdidiinan nila, sinulsulan pa niya si Alvarez. Kaya pala nag-post si Alvarez. Hinagulat nga ako eh. Ipahalugog mo sa mga resort ko. Wala akong tinutumbok dito. Masaktan na ang masaktan.
Dahil sa conclusion ninyo, hallucination, dahil baka humit-hit na naman kayo ng katol, Bigwas. Bigwas. pumasok na naman sa inyong isipan. Sinabi ninyong ako ang nagsabi. Kailan ko sinabi? Tapos sasabihin ninyo, kakasuhan daw si Bigwas at yung mga vlogger. Dahil ang mga vlogger may prinsipyo, may paninindigan, hindi katulad mo. Unggoy! Bigwas. Bigwas. Sinong gagong maniniwala dyan sa sinasabi ninyo? Na buto. Sinong maniniwala sa inyo? Totoo yung sinabi ni Porton. Ang sinabi ni Porton, may posibilidad na magkaganon ang buto depende sa lugar at yung mga hayop na nakapaligid. Totoo yun. Pero wag mong iugnay si Porton doon sa pagsusuri ng kalansay na sinasabi ninyong si Jubilin. Dahil walang ugnayan yun. Sinabi lang niya, may posibilidad, bugok. Huwag mong iugnay. Gusto mo i-condition kaisipan ng mga tao na si Porton ang nagsabi na tama yung ginawa. Mag-ayos-ayos ka nga. Bigwas. Bigwas. Napakalinaw. Sinabi ni Porton, depende sa panahon, sa lupa, at yung mga hayop na nakapaligid. Posibleng mangyayari. Totoo. Hindi ko ba sinangayon? Sinangayunan ko. Bakit? Kasi kapag namatay ka, halimbawa Elgin, dalhin ka doon sa Africa, maraming mga leon doon. Isang araw, baka hindi abot ng isang araw. Baka kalahating oras, ubos na nga yung laman mo. Kakainin ka ng leon. Init araw. Totoo nga, maggaganon nga ang bungo. Kasi pati doon, sisip-sipin na talaga yun ng mga leon. Pati lahat ng mga katas-katasan mo. Bigwas. Bigwas. Totoo! Pero dito, nilapag dyan, sa lugar na yan. Hindi bayawak na, tingin ko hindi makaralapit doon. Ang linis kabuting kahuyan yun May leon ba tayo rito? Kahit nga aswang, hindi kayang ubusin yun. Bigwas. Bigwas. Totoo yun, Elgin. Huwag kang magiging konklusyon at huwag mong isisigwe si Porton doon sa resulta. Dahil hindi si Porton ang nagsuri. NBI. Tandaan mo yan. Bigwas. Bigwas. Naglinis-linisan ka pa. Kasi may waran daw. Sinulsulan na naman niya si Kabay. Ako? Kailan ako matatakot? Basta katotohanan ang hawak ko. Kaya nga ako nakikiusap sa lahat ng mamamayan ng Palawan. Nag-iisa na lamang po akong lumaban. Kailangan ko ang inyong suporta. Bantayan ninyo ako. Lahat ng pang-aargabyado ninyo, dalhin ninyo sa akin. Ako ang aaway. Ako ang lalaban. Basta nandyan kayo, kakampi ko. Hanggang huling hininga, ipaglalaban ko kayo sa mga pisting mga tao na yan. Yung mga hindi siniwilduhan, yung mga hindi nakatanggap ng bonus, ayaw na nga magsalita dahil natatakot baka patayin sila. Sabi ko, ibigay nyo na lang sa akin. Bantayan lang ninyo ako. Huwag kayong pumayag na maargabyado tayo. Nag-iisa na lang ako. Ewan ko kung may lulutang pa. Sana may lulutang pa. Ako nagpasalamat nga ako sa mga vlogger Dahil talaga naninindigan sila. Alin, sila Makmak, yung Team Kuling, naninindigan yan para sa katotohanan. Si Coach Oli, naninindigan yan. Spencer, naninindigan yan. Si Judia, halos lahat ng mga na yan, naninindigan. Ito tandaan ninyo, yung mga tao na yan, hindi yan taga Palawan. Concern sa issue ng Palawan. Kayong mismong taga Palawan, naduduwag kayo. Kaming hindi taga rito, nakipaglaban para sa inyo. Tulungan ninyo kami. Huwag mangibabaw ang mga kasinungalingan nila. Bigwas. Bigwas. Nakaka-high blood ba?
Alam mo, sa totoo lang, umiinit yung aking bunbunan. Eto, basahan mo na ako. Sir, kasuhan ka daw, sabi NBI, yung pakinig ko, pero sa adik wala aksyon. Tingnan nyo, hindi ba ninyo nahalata na taong bayan ang kalaban ninyo? Anong gusto ninyong mangyari? Patitikumin kami? Ha? Ano yung gusto ninyong mangyari? Matigil ang issue na ito na naghahanap kami ng hustisya. Papasukin nga natin si Liobert. Si Liobert. Mayroon lang akong itatanong kay Liobert. Mga kabigwas. Papasukin nga natin. May itatanong lang ako kay Liobert. Yeah, dito ka dumaan nga, Liobert. Yan. Yan, upo ka dito. Yan. Yan ha, mga kabigwas, sa mga nakikinig ngayon sa radyo, inyo pong lumapit ka lang ha pag nagsalita ka ha. Okay. Okay. Liobert, mayroon lang akong itatanong sa iyo. Bagamat hindi ito gamit para doon sa korte, ang lie detector, may itatanong lang ako. Ang sabi kasi dito, ikaw daw ay nagsisinungaling. Bakit ka nagsisinungaling, Liobert? Unang-una po kasi sa lahat yan, nasa trauma pa ako. Hindi pa ako sanay na makipag-usap sa mga tao. Tapos nung time na nandun na kami sa loob, ang daming tao doon sa loob. Ang daming nag-video-video sa akin. Tapos doon ako kinabahan, parang nagbalik ulit sa isip ko yung pangbubugbog sa akin doon sa PNP. Pagsabi sa akin ni Sir Kabay na huwag kang kabahan at huwag kang matakot kasi hindi kami pares ng PNP na nagapambugbog. Parang nagsariwa ulit yun sa isip ko. Sinabi ni Kabay? Opo, sinabi yun sa akin. Huwag kang matakot dahil hindi kami katulad ng PNP na nambubugbog. Parang Good point sa'yo, Kabay. Ngayon, yun po yung isa sa kung bakit ako hindi na rin mapakali doon kasi parang natutruma pa po talaga ako noon. ang dami bang ilapit lang ha, ang mo. Ang dami bang tao doon? Mayroon ka bang nakita? Kinabahan ka raw? Totoo bang kinabahan ka? Lapit ka lang sa microphone. Hindi na po ako kinakabahan nung time na yun. Kumbaga, nakasiwa lang po talaga ako sa paligid ko kasi trauma pa nga ako. Maraming tao sa paligid ko, parang hindi pa po talaga ako Pero hindi ka talaga kinabahan? Hindi po talaga, hindi. Wala pong kaba, normal lang po ako. Bagsak ka raw nagsinungaling ka raw. Ngayon, ang sinabi nila na ang pumasa si Liobert, mga kabigwas, sa mga nanunood po ngayon sa buong mundo, bumalik na po ang kasaysayan mula kay Kristo. Sa alalahanin niyo si Kristo, mas pinili pa nilang ipako si Kristo sa cross at pakawalan yung kriminal. Si Liobert, na walang kaalam-alam, walang kaalam-alam ito, siya ang itinurong nagsisinungaling at ginawang walang kasalanan ang kriminal na kalalabas lamang sa bilangguan. Bigwas! Bigwas! Di ba kalalabas lang ni Liobert sa bilangguan? Opo, kalabas lang po niyan. Oh. Bilangguan. Ibig sabihin, mas kinakampihan pa nilang may record kaysa walang record. Gusto nilang palabasin. Porkit bang mangmang si Liobert, gaganunin na ninyo? Porkit ba matakutin? Ginano na ninyo? Paano mo pa pinatay si Jovelyn, Liobert? Sagutin mo. Paano mo ba pinatay? Pinatay mo ba o hindi? Napakalabo po, sir. Kita nyo? Di ba? Yung tanong ko, kung nasa korte, bawal yun. Pero, diniritso ko, paano ba? Napatawa. Si Liobert ay hindi masyadong nakapag-aral. Matakutin. Tapos sasabihin ninyo, siyang pumatay? Wala Napakalabo. Alam mo ba, Liobert? Doon sa mga hindi ko po pinangungunahan, bagamat kino-close case nila. Layunin ko po na ma-reopen ang investigation. Alam niyo po ba,
Liubert, may alam ka ba talaga ng mga kalansay na yon? Wala kang alam? Wala po talaga akong alam sa mga buto na yun, sir, kasi pinaturo lang nila ako doon, gabi nila ako dinala doon. Wala po talaga akong alam. Wala nga po nakita na may mga buto doon o kung ano man. Wala po talaga akong nakita. Basta tumuro lang po ako doon at ibinalik sa sasakyan. Nasaan yung ano dito? May concern na sa'yo, Liubert. Nasaan yung audio? Nakaano na ba? Oh. Alam nyo po, mayroon na pong concern at naawa sa'yo, Liubert. Alam niya na wala ka talagang alam. Liubert, ang ipapalabas ko, bagamat ikaw ay dinesisyonan nilang ikaw ang pumatay, hiling ko lamang po, hindi ko po kayo pinangungunahan. Lumutang po ang isa sa kumuha ng kalansay. Atin pong i-play. Ito. Saan yung... Nung yan. nagsalita na si Pastor, saka siya Pag sinabi ko i-post nyo. Sige. inutusan kagad sila, di ba? Okay. I-post mo. Isa-isahin ko po ha. Sinadya ko po talagang i-blurred ang isa sa kumuha ng kalansay para sa kanyang proteksyon. Lalaman ninyo mamaya ito. Anong sabi niya? Nagkagulo sila nang makita ng asawa ni Pastora. Pastor ba? Pastora? Si Jubilin na sakay ng isang sasakyan. Tinanong ko, totoo ba talaga si Jubilin yun? Opo. Ituloy natin. Tingnan mo. Sila, di ba? Pinapick up na yung ano. Ibig sabihin, totoo pala talagang nakita ng pastor. Si Jovelyn talaga yon. Tulala. Tapos bibili mo kahit sino naman, magtulala eh. Kasi hindi na alam ko na yung... Si Robert nga, tulala eh. Oh, boss mo. Ibig sabihin niya, totoo raw talaga. At tulala. Alam niyo po ba, mga kabigwas, mayroong dumating din sa mga araw na yun sa kanilang babae galing Coron. Natulala na rin. Murinang babae. Murinang babae ang dumating. Ibig sabihin, nakuha talaga si Jubilin. At buhay pa noong sinabi niyang totoong si Jubilin ang nakita ng asawang pastor. Alam mo ba, pinakuha kagad umano sa kanila ang kalansay. Tuloy natin. Ibig sabihin, nung 22, August 22 yun eh, Lunes, kasi Martes nilabas nila yung kalansay, tinawagan ka na nila noon. Ano na yun? Naka-sit na yun. Okay. Nakasit na. Sabi niya, nakasit na yon. Sige. Nakita ka na kayo bibili na nakasakay ng sasakyan. Kinabukasan ko linabas na yung ano, kalansay. Kasi alam naman ninyo, ikaw nakakaalam na yung kalansay talaga kung saan kinuha. Saan Panakan Uno? Pananawan ko. Uno. Kasi pinaano ko na doon eh, na meron na simeteryo doon. Panakan Uno. Pero sa bandang gitna siya kinuha. Opo. Sa hindi na napupuntahan yun halos. Yung kalansay sa tingin mo, Yung location nun alam na ni Manalo sa nakalagay. Okay. Alam na ni Manalo kung saan banda, pero matagal na pala ang kalansay na yon. Ituloy natin. ano mapuntahan natin, maturo kaya kung saan banda kinuha na Nitso yun? Ano yun ang problema kasi sa gitna yun eh. Hindi ko lang... Kita nyo? Sa bandang gitna ng simenteryo kinuha nila. Tuloy natin. Sure kung saan banda doon, may panapin. At nagpicture si Nicole. Na-picture sa kanya po. Hindi lang picture yan. Totoo lang. Tinanong ko, may picture ba si Nicole? Opo. Tuloy natin. At nagpicture si Nicole. Na-picture sa kanya po. Di ba? Nung pinakuha, may picture. Sige, tuloy natin. Ayun, ay ibig sabihin hanggang doon pa lang tayo, no? Napakarami po kasi dito eh. Marami kayong matutuklasan at marami kayong malalaman sa pahayag na yan. Ang ibig sabihin nito, mayroon video at picture si Nicole. Hindi pa nalagay kung paano kinuha dinala nung hanggang anong oras sila dumating.
hanggang sa dinala nila doon sa Santa Lourdes. Ibig sabihin, ngayon, mga kabigwas, hindi ko pinangungunahan ng korte. Hindi ko pinangungunahan. Ano pakiramdam mo ngayon na may lumutang ngayon, Liobert, na magiging kasangga mo? Medyo ano na po, medyo maganda na po yung ano ko, pag-iisip ko na hindi po sa akin lahat yan, yung mga ganyang binibintang nila sa akin. Kita nyo? Kasi dumating nung makita ng asawa ni Pastor, si Jubilin, nagkandara pa sila kagad. Pinalalabas kagad ang kalansay. Pinalalabas kagad ang kalansay. Ngayon, hanggang sa dinala na nila, bakit ba nagmamadali sila? Iko-close case. Ang tanong ko, mayroon bang inaasahan? O gusto ba ninyong makuha kagad ang reward? Ganun ba? Wala ba po kayo napansin doon sa nagsalaysay? Anong sabi niya? Nandoon kay Nicole. Pakiusap ko lamang po, para sa patas na investigation at para ma-reopen man lang sana. Ako po'y nakikiusap. Baka pwede. Ilaylo nyo muna si Major Manalo. Huwag ninyo munang bigyan ng pwesto. At si Rayoso. Kasi, sa totoo lang po, lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Marami na po sila sa loob. Yung ating kaibigan nasa serbisyo, ayaw lumutang. Pero handa niyang ipalutang ang mga nakasaksi. Maraming salamat sa inyo. Yan ang dahilan bakit hindi niyo ako mapapaniwala na si Jubilin nga yung bungo. Kasi yung kumuha ng bungo ay nagkumpisal na dito eh. Tapos sasabihin ninyo, si Jubilin yun. O ngayon, hamon mo ngayon, Elgin Damasco, na mag-ambag-ambag kami para pangatlong forensic itong buto. Alam niyo po ba, galing sa Amerika, tingnan natin kung ating basahin yung kanyang sabi niya dito. Tingnan natin ha. Ang sabi niya, Sir Tommy, magbuo po kayo ng isang grupo na doon namin mag-ambag-ambag kami ng mga Pilipinong nasa Amerika. Mapadiin ilang muli ang buto na yan. At dito sa Amerika natin dalhin. Kita nyo na. Maraming salamat sa iyo, sir, sa iyong suggestion. Ang gagawin po namin, dahil hindi kami scammer, ang gagawin po namin, mag-post muna kami sa page namin. I-amin mo nang isusurvey kung papayag ang karamihan na mag-ambag-ambag para sa independent na pagsusuri ng buto na yan. Kapag maraming pumapayag, bubuuhin na namin para doon kung saan tayo mag-ambag-ambag. Gagawin natin. Ilalaban natin ang katotohanan. Kasi maraming gustong lumitaw ang hustisya. Paano pala kung sa inyo nangyayari yan? Wala na kayong kakampi. Hindi na kayo kakampi ng alagad ng batas. Pakiusap ko lang din. Baka pwede naman. Sino sa mga may kapangyarihan ngayon? Baka pwede mo nang i-float mo na si Major Manalo para hindi ma-impluwensyahan. Please lang, sa mga ang kakayanan ko hanggang dito lang. Alam mo, mayroon pa nga ditong nagsabi rito, nasa Amerika eh, anong ginawa ni BBM? Bakit na nahimik siya? Wala ba siyang inutusan? Na isang tao o sino man para patuloy na mag-imbestiga niyan. Nasisisi pa si BBM ngayon. Hinahanap nila si Duterte tuloy. Kaya mga kabigwas, tulong-tulong tayo, ilabas ang katotohanan. Papayag ba kayo katulad niya na mapaparusahan na hindi naman niya ginawa? Hindi ko po pinangungunahan ang korte. Nagsalita lang po ito. Sana ma-reopen ang investigation. Marami pa po kayong malalaman.
At marami pang lilitaw niyan. Sana, protektahan natin si Nicole. Nicole, sana, nasa maayos ka pa na kalagayan. Pakiusap lamang po doon sa ating may mga posisyon. Baka pwede ninyong isave mo na si Nicole. Si Nicole po ang susi ng matuklasan natin at malaman natin kung saan si Jobilin. Sana naman. Magbabasa muna tayo ha. Bago tayo magpapatuloy, atin mo nang basahin dahil napakarami pong dito. Basa muna tayo. Sabi ni sabi ni Grace Digal, mag-share din ako. Kita nyo na. People power, lumabas na ang totoo. Mary Grace Digal, lagi kang ingat bigwas. Daniel Gan Sevilla, saan na yun? Wala. Ito. Ami Villarreal Garcia, ilapit nyo kay Senador Rapi Tulfo ang witness mo, Sir Tommy. Ito naman, Ernest Ibira, kakadismaya si BBM. Okay, tingnan nyo, nasisisi na pati ang Pangulo natin. Para malutas ang kabulukan, kaisa po kami sa kapakanan ni Jobilin. Mabuhay ka po, Sir Tommy. Sama-sama at ambag-ambag, ipasuri uli ang bungo. Okay, ito naman, si Rosmay Castro, mag-ambag din po ako. Ito niya na, mga kabigwas. Pasalamat ako sa inyo. Sa totoo lang, kinikilabutan ako sa tulong ng mga tao na gustong tumulong talaga na lumabas ang katotohanan. Ito, Naski Valero, ingat idol. Ito naman, Eileen Kahabay Kayin, watching from Kuta, Kinabalo, Sabah, Malaysia. Okay, Elsa Estrada, share din ako, share. Share din sila. Napakarami po ang gustong-gusto para lumabas ang katotohanan. Liobert, alam kong wala kasi alam ko kung paano mangutang ang magulang niya. Makapagawa lang ng counter affidavit. Pagdating sa DNA na yan, walang kakayanan si Liobert. Liobert, magpapasalamat ka sa kanila. Ano masasabi mo sa kanila? Maraming salamat po sa sa tumutulong at sumusuporta po sa kay Sir Bigwas. Wag po kayo sanang magsawa na magsuporta kay Sir Bigwas. Maraming salamat po sa inyo sa nagtitiwala po sa amin, pati kay Sir Bigwas po. Alam niyo, sa totoo lamang po, sa totoo lang, hindi ko kinakalaban ang pamilya Jobilin. Gusto kong lumabas ang totoo. Dahil ako naniwala sa sarili ko, buhay pa siya. Bagamat tulala. Ang dami kong nalaman sa source na yan. Napakarami niyang sinabi. Pati mga lugar. Napakarami. Kaya ito, sunod-sunod na ang mga kababayan nating nagsusumbong. Sir, hindi na kasi kami pwedeng magsalita dahil ipapatay kami niyan Isa lang ang aking masasabi. Lahat ng nalalaman ninyong katiwalian, dalhin nyo dito sa akin. Sa paligid ko lang kayo. Tulungan lang ninyo ako. Ipaglalaban ko talaga yan. Dahil alam ko, hindi mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Basahin muna natin yung mga nandyan. Okay. Anong sabi dito? Sir, kakampi mo kami. Ingat kayo, idol. Kita daw na huwag mong tantanan. Jomil Tabinga, abangan mo sa korte. At ito naman, kawawa talaga ang pobre kung walang maitulong. Tingnan mo, biktima lang po ang pamilya nila. Dahil alam nila wala silang kakayanang magtanggol sa sarili. Nasa live ni Bigwas, si Liobert. Okay, ito. Guillermo Bides, bakit sinisi nyo si Marcos, yung mayor nyo? Hindi ako nakikipag-away taong bayan ang nagsuggest yan. Salamat po sa nag-share po ng 100 stars. Ingat po, Sir Tommy, sabi naman ng isa. Yes, Sir Tommy, share. Ito naman, sabi naman dito, ibaba mo yan. Minaobra ng NBI, DNA, kaya lumabas. Napatay na nga si Jobilin. Dami kasing tanga, bumuto dyan, dayong Elgin na yan. Tingnan nyo,
Bakit kasi nanalo pa si Elgin? Yan ang mga sumusuporta kay Elgin ngayon. Big Boss. Pilit din yung tinitwist. Ikaw, Elgin, alam ko mahilig kang makialam sa mga problema at kaso. Hindi ba ninyo nakita ang mukha ni Liobert? Ha? Hindi halos pamasahe nga ng tricycle, hindi niya kayang magbayad. Mababa ang pinag-aralan ni Liobert. Gusto ba ninyong magdusa siya? Kung ang pamilya niya, ang tiyahin niya, nagsabing, tanggap namin si Jubilin na ngayon. Alam ko namang may nagpipressure dyan eh. Lalo na yung sinasabi nilang policewoman. Malalaman natin yan. Na pinatatanaw ng utang na loob kapag nagsabi na ng totoo. Yung policewoman na yan. Mahalin mo, trabaho mo, day. Ha? Tandaan mo yan. At pinaliwanagan daw siya ng husto, tanggapin mo na dahil nagkatugma na. Ang taong bayan ay hindi na nyo kayang lukuhin. Maniniwala din akong si Jubilin yun kung mayroong leon at tigre na kumakain ng laman dyan sa Santa Lourdes. Maniwala ako. Pero kung bayawak lang at musang, ay visit na yan. Hindi kayang ubusin yan. Big Boss. Big Boss. Magbabasa muna ako mula sa hotline. Lumabas ang aking sabi dito ng 438, Sir Tommy, mag-ambag din po ako. Kita nyo na ang mga tao. Talaga, sabi niya, Sir, puntahan ninyo yung puntod kung saan kinuha ang kalansay para malaman kung totoo ang sinabi ng witness ninyo. Totoo yun. Ito lang ang masasabi ko. Doon sa nagagalit sa akin dahil dakdak daw ako ng dakdak, dinadamay ko raw ang kanilang barangay. Kasalanan ko bang sinabi yan? Sa halip nga, para malutas ang problema, para isa ka sa bahagi ng nagsulbad ng problema, nagbigay ng solusyon sa problemang ito, dapat nga makiisa ka. Dapat nga pinatawag mo na yung sepulturero dyan dahil kayo ang mga nasa opisyal dyan eh. Kausapin ninyo para malaman. Dahil kapag tinuro yan ng kumuha, mapapahiya kayo. Dapat nga makiambag na kayo. Alamin na ninyo. Ha? Ako lang masasabi ko. Alam mo ba pinagsakayan? Motor. Honda Beat? Honda Beat. Yung ang pinagsakyan. Mag-aalas 2 na nga sila ng gabi nang dumating. Ang dami. Mahaba po yun, yung interview na yun. Marami po pa kayong malalaman. Ang hiling ko lang sa taga-Nara na nagagalit sa akin bakit daw dinadamay ang kanilang barangay. Hindi ko dinadamay. Yung source mismo ang nagsabi. Dahil nang makita nila si Jubilin na nakasakay ng inuba na chocolate brown, doon na sila pinipirsa. Project ni Nicole. Tinawagan ka doon para doon sa dandahan tayo para makuha ang bungo. Kaya nga hindi ako naniniwala. Kaya maraming taong hindi naniniwala. Maniniwala lang ako kung may tigre at leon. Inubos ang laman ni Jubilin. Pero kung langgam lang at bayawak, busang, hindi kaya. Big Boss. Big Boss. Sige, manawagan ka, sige. Sa mga kamag-anak ko po, ito lang po yung masasabi ko sa inyo. Ilapit mo ang microphone. Sa mga kamag-anak ko po, ito lang po yung masasabi ko sa inyo. Huwag naman niyo po sana ipagkalulong yung kamag-anak ko dahil lang sa pera. Dapat nga po makipagtulungan kayo sa amin eh. Hindi yung nagpapagamit kayo nang dahil lang sa ganyang bagay, sa pera. Pinagpalit nyo ako. Pinagkalulo nyo ako. Maawa naman kayo sa akin. Yun lang po yung hiling ko sa mga kamag-anak ko. Dapat makipagtulungan sila sa amin, magbuo kami. Hindi yung kami magkakamag-anak. Kami pa yung na ganitong sitwasyon, kayo pa yung aaway. Yun lang po yung hiling ko, makipagtulungan kayo sa amin. Yan, hindi ba kayo nakukonsensya? Kamag-anak ninyo, ididiin ninyo. Nang dahil lang sa mga pera, sana naman huwag na akong ipagkalulo nang dahil lang sa pera. Yan lang. Alam mo, sa totoo lang, nababagbag ang damdamin ko niyan. Kasi kita nyo, dahil lang mabuti ang pamilya Jubilin, kahit masakit sa damdamin nila,
may kahit papaano may mga tulong na dumating. Si Jubert, kalalabas lang ng bilangguan yan. May tumulong pa. Ito, wala namang record. Bagamat inamin niya nasaksak niya dahil agawan nila ng kutsilyo yun. Dahil kutsilyo ni Jubert yun. Mga lasing sila. Ba't napunta sa kanya ang investigation? Pinarusahan. Biglang pinaamin. Hindi ba kayo nahahabag niyan? Mga kabigwas, na pinipilit sa kanya, ikapit ang problema. Bakit hindi ninyo inimbestigahan mula nang lumabas si Jubilin at yung sasakyan sedan hanggang sa lahat? Dapat yun ang inyong inimbestigahan. Tumutok kayo sa sedan, tumutok kayo sa pinagmulan ni Jubilin, hindi yung magpipinsan ang inyong pagdidiskatahan. Big Boss. Big Boss. Nakakaawa si Hubert. Biktima din siya. Alam ko biktima din ang Galieno. Pero sana kayo-kayong magpapamilya. Makonsensya naman kayo. Alam ninyong mayroon pa nagsabi daw dyan na alagad ng batas. Baka binuhusan ng kimikal. Ay, pambili nga ng sigarilyo, wala. Ibili pa ng kimikal. Big Boss. Big Kalukuhan naman yung mga pinagsasabi ninyo. Ginawa ninyong imposible. Ginawa ninyong totoo ang mga imposible. Sana naman, may makonsensya naman na nasa posisyon ngayon ng ating pamahalaan. Please, i-float nyo muna si Major Manalo at itong si Rayoso. At ibigay sa amin naman si Nicole para dalawa na ang magtestimonya. Huwag ninyong pinsalain si Nicole. Huwag ninyong patayin si Nicole. Dahil nalalaman ko, pati pala yung humablot ng babae sa bungkag, gawa ninyo. Malalaman din ninyo yan balang araw. Hihimay-himayin ko yan. Para iligaw lang ang investigation na yon. Kayo din pala ang may kagagawan. Ginamit pa ninyo ang isang tao hanggang sa hinuli na ninyong involved sa droga. Alam na rin namin kung paano sinalaysay. Big Boss. Big Boss. Hindi ko akalain na napakalaki palang grupo ang babanggain ko. Pero umaasa pa rin ako sa taong bayan na kakampihan ninyo ako. Sana, inahangad ko lang, sana magre-reinvestigate uli si Senador Rapi Tulfo.